sayang ito dahil approve na sana itong loan ng Pilipinas para sa infrastructure projects sa buong Pilipinas, from Luzon, Visayas to Mindanao. Ang proyekto na ito, 28.7 billion pesos na infrastructure loan galing sa South Korea. Ngayon, pinatigil ng presidente ngayon ng South Korea, yung bagong presidente nila na si Lee Jae-myung. Pinatigil ang loan, pero hindi sinabi na hindi na pwede. Pinatigil lang to dahil nga naririnig niya at nalaman niya na napakarami palang scam sa infrastructure natin, lalo na sa DPWH. Kaya ano sa palagay niyo mga kababayan, tama ba ang ginawa ng South Korea? Para sa akin tama eh. Kasi sa ngayon nandiyan pa rin yung mga animal na ng mga magnanakaw ng mga buhaya. Hindi lang buhaya, mga piranha pa. Nandiyan pa yung iba, hindi pa natin nalalaman kung sino yung iba diyan sa Senado na nakatago lang, sa Kongreso, sa DPWH. Kasi masasayang ito eh. 28.7 billion pesos. Yung loan yun na pera para igastos sa infrastructure. Yun ay grant ng South Korea sa atin, tulong sana yun eh. Ngayon na pinatigil ng presidente ng South Korea dahil nga nalaman niya na baka mapunta lang ito sa bulsa ng mga magnanakaw. Kaya para sa akin tama itong ginawa ng South Korea. Hintayin muna na malinis ni PBBM ang buong DPWH, ang buong Kongreso, ang buong Senado. Kapag nalinis na yan, nakulong na yung mga magnanakaw dyan, ay pwede nang ipagpatuloy ang loan at pwede nang ibigay ng South Korea. Yun ang tingin ko at magandang move ito kasi masasayang talaga yung pera na yan kapag nandyan pa yung mga sindikatong magnanakaw sa gobyerno. Oras, patuloy tayo sa balita courtesy ng UNTV. Ipinapatigil ni South Korean President Lee Jae-myung ang 28.7 bilyong infrastructure loan para sa modular bridge project ng Pilipinas dahil sa muling banta ng katiwalian. Ayon kay Lee, mahalaga ang hakbang na ito upang maiwasan ang maling paggastos at posibleng pagkakasangkot sa korupsyon. Ang loan mula sa Seoul's Economic Development Cooperation Fund o EDCF ay nakalaan sana para sa 370 modular bridge sa mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayunman rin tinanggi ng Department of Finance na may umiiral na kasunduan ngayon para sa 28 bilyong loan mula sa 28 billion pesos loan mula sa South Korea. Paglilinaw ng ahensya, ang naturang proyekto ay nasa advanced negotiation na sa gobyerno ng France para sa posibleng financing aid matapos hindi mapagkasunduan ng Pilipinas sa South Korea ang proyekto noon pang huling quarter ng 2024. Ang proyekto noon pang huling quarter ng 2024. Kiit ng DOF na nanatiling tapat ang pamahalaan sa transparency at accountability. Yan, so tapat naman ang pamahalaan pero tapat din ang magnanakaw, di ba? Kung gaano katapat ang pamahalaan, ang magnanakaw ay tapat din sa kanilang krido. Ang kanilang krido ay magnanakaw krido. Ito yung krido ng mga inayupak na mga buhaya dyan sa DPWH, Kongreso at Senado. Grabe, napakalaking triad pala yan. Sabi nga ni Magalong ay ang sindikato ay ang gobyerno eh. Pero hindi ibig sabihin na sa gobyerno lang ni PBBM nangyayari. Ito matagal na ito na sikreto ng nauunang mga gobyerno. Pinagpatuloy-tuloy lang nila. Parang nagiging nagiging trending na. At napakasikreto niyan. Kaya from 2004 pala, ang kalakaran na yan ng DPWH, Kongreso at Senado at umabot sa 2025. Grabing tagal-tagal na. At ilang na pa yan, ilang henerasyon na ng Senado at Kongreso. Kapag nagretiro sila dyan, ang mga congressman na kapag umalis ng Kongreso at Senado ay mayaman na eh. Kunti lang talaga ang hindi tumatanggap dyan. Kasi alam nila na by the next election baka matanggal na sila eh, baka hindi na sila manalo. Kaya ang ginawa nila ay magnakaw na lang para kung sakaling matalo sila sa susunod na eleksyon ay at least mayaman na sila. Meron na silang pangtayo ng mansyon, pangbili ng sports car, luxury cars, at pang tour, diba? Kumpleto, pang negosyo, at pambili na rin ng ataol at kabaong. Grabe mga kababayan.